To you we give all the glory, praise, and honor. In Jesus Christ's name we pray. Amen. For our first song, let's sing Holy Sabbath, Day of Rest. Next song, let's sing I Will Sing of Jesus' Love. I will sing of Jesus'
And to open our service, let's sing our opening hymn, I Will Go. Please stand. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I'll call to Jesus' help. Because I have decided I will go. Narinig ang tinig ni Jesus, ang tugon ko'y hahayo sa kailang at daing ng tao. Ang tugon ko'y hahayo. Ibabalita ang pag-ibig at ang dakilang pag-asa. At kung ako'y mabigo, Jesus pasaklolo, pagkat ako'y nagpasyang hayo. Our memory text for today's week is found in Matthew 15, verse 26. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Let us all kneel for a word of prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you, O Lord, for this wonderful Sabbath day, that once again it is the Sabbath, and it is the day that we praise you all together. We thank you, O Lord, for the bountiful blessings you have given to us all throughout the week, and for protecting us. We pray, O Lord, that you would be with us as we worship you, and be with our brethren na papunta po dito to commune and worship you as well. Forgive us from all of our sins, and we pray, O Lord, for our sick brethren, that you may touch them and heal them, O Lord. And forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Hello. Yan. So good morning po and happy Sabbath po sa ating lahat. Yan. Yan. So papansin niyo po, ilang Sabado na lang, matatapos na po ang 2023. Yan. Yan. And sa ating last Sabbath, magkakaroon po ulit tayo ng 13th Sabbath. Yan. Yan. So, kamusta po kayo sa isang linggo? Ayan, din malamig-lamig din, isa po din yan. Masarap matulog, no? Kasi malamig yung panahon, parang naka-only aircon sa sobrang lamig. Ayan, sa umaga pong ito, ang ating pong program. Yan. Ang nanguna po sa ating pag-aawitan ay si Sister Marian at si Brother Joelson Umbao. Then, ang opening prayer, pinangunahan ni Sister Caitlin Ocdamia. Pagkatapos ko po, tayo po ay makakarinig ng musical offering ni pagkakaloob ni Zach Garcia. Then, ang ating mission story na ibibigay ni Sister Charity Finga. Then, pagkatapos po, dadako po tayo sa ating lesson review na papangunahan po ni Brother Johnny Oliverio. Then, ang closing prayer, then ang ating head elder. So, yun po ang pagkasunod-sunod ng ating
programs ngayong umaga. Good morning po and happy Sabbath. This is my journey, like Israel of old. I traveled through the wilderness, so far away from home. Through dangers around me, through the light is long. The Lord is my light, my beacon and guide, my strength and my song. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, like Israel of old. I need not wander lost nor seek to find my way alone. His presence before me is all that I require. The Lord is my light, my beacon and guide, my pillar of fire. And I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know He is with me everywhere I go. This is my journey, and nothing will I fear. The Lord my God will safely pilot me and keep my pathway sure, my help and my guardian through the journey's end. The Lord is my light, my beacon and guide, my Savior, my friend, and I will be strong, I will walk unafraid, with the Lord as my companion, every step along the way. Then come what may, I live with courage in my heart, because I know
Hello po mga kapatid, happy Sabbath po. Ayan po, ang ating pong mission spotlight ito po ay nagmula sa bansang West Africa. So, sino po yung mga nakarating sa atin sa West Africa? Napakalayong continent po nito. So, ito po ay nangyari sa Ghana. Ang ating pong title dito ay Madam Anatomy. So, kung nag-aaral po kayo noon, sino pong nabansagan sa atin dahil sa ating mga kalidad, kakayanan, talino sa ating mga university o mga pinag-aralan na school. So, ito po si Madam Anatomy, siya po ay nagngangalang Abigail. Siya po ang ating main character sa ating story. Ito po ay binansagan siya sa ganitong pangalan, Madam Anatomy ng kanyang mga kaklase. Siyempre, pag nag-school po kayo, mga pasaway yung mga kaklase mo, lalo na pag may kakayanan ka. So, ito po si Abigail ay gustong-gusto niya po maging isang nurse. Dahil po sa komplikadong buhay niya, dahil nahihirapan po siya, dahil nag-work po siya, pero pinursigun niya po yung kanyang sarili. Kaya po siya ay kakasimula lang ng kanyang unang taon sa Seventh-day Adventist Nursing Midwifery and Training College sa bansang Ghana. Ito po ay sa West Africa. So, sabi po niya ay mahirap ang klase ng anatomy at physiology. So, sino po yung major sa inyo ng ganong? Medyo mahirap nga daw po yun. So, every night umiiyak po siya. Kasi hindi po niya talaga maunawaan yung anatomy at physiology. So, nang magising po siya ng kinamagahan, umiyak na naman po siya. So, wala po siyang choice kasi kundi umiyak, pero pinagpatuloy niya po yung kanyang pangarap dahil gustong-gusto niya po yun dahil nga sa pagiging nurse. So ngayon po nagkaroon siya na maigsing pagsusulit or examination para po sa physiology class. So sabi po ng teacher, ang pinakamataas na nakakuha ay 75%. So pag 75 dito po sa atin, parang medyo mababa na po yun. So 75%. So akala niya ay 34% lang ang nakuha niya. So hindi na siya excited malaman to kasi ang isip-isip niya ay 34%. Subalit nung pinakita na po yung kanilang mga papel ay nakita po ang kanyang grade, siya po ang may pinakamataas, 75. So, di ba po, hindi niya po akalain dahil hirap na hirap po siya sa ganitong subject. So, sumunod po ulit na exam, ay nakakuha po siya ng 100%. So, ano po nangyayari? Merong mga bullying kaklase. Kaya po siya nabansagan ng Madam Anatomy. So, yung huli po nila na examination, nakakuha na naman po siya ng 100%. So, doon po sa college, doon po sa school na yon, siya po ay nakilala. Meron po tayong 770 students sa bansang Ghana na kung saan po, hindi po to talaga mga Adventist. Halo po yung mga nag-aaral doon. Kaya po si Madam Anatomy na si Abigail, siya po ay nakilala dahil sa kanyang angking talino. So siya po ay nakakuha palagi ng mataas na score at sa buong school nga po nakilala siya dahil sa lagi niya pong napaperfect ang exam. So sabi po niya ay nandito ako sa school ng Adventist, kaya ang nangyari po ay parang may hinahanap po siya. So, isang malapit na kamag-anak na nabibilang sa isang denominasyon ang humawak sa kanyang hangarin na tinatawag itong kasalanan. So, hindi malaman po ni Abigail kung ano ang gagawin. So, wala naman po siyang matakbuhan maliban sa Diyos. So, lagi po siyang nananalangin para sa tulong ng Diyos na natitiyak po niya na ang tumulong sa kanya makakuha ng magagandang grado ay tutulong sa kanya na makapaglingkod sa kanya ng matapat ngayon at sa walang hanggan. So, ang lagi niya pong dasal, bagaman hindi niya po talaga iniisip niya na may kahinaan siya sa ganun, dasal lang po ang kanyang naging puhunan para po makuha niya ang mataas na grado. Kaya po, si Abigail po ay samantalang hinahanap niya ang Diyos sa kanyang buhay, hanggang ngayon po, manalangin tayo po para sa lahat ng 770 na mga estudyante ng Seventh-day Adventist Nursing and Midwifery Training College. Ang bahagi ng ika-13 Sabado po ay ngayon ng quarter ay magtataguyod na mapalawak ang kolehiyo na nagpasimula po sa
22 students. So, akalain nyo po yun, napakakunti lang po ng estudyante pala. Nagsimula lang sila sa 22. Nag-start po to noong 2015 sa pamamagitan po ng pagtatayo ng mga bagong silid, aralan at mga dormitoryo. So, malaking bagay po yung ating 13th Sabbath offering. Ito po ay makakarating sa kanilang bansa. At ito po ay, ang kanila pong mga pangangailangan ay maghahanda pa po uli sa pagbubukas ng another 30% ng kolehiyo lamang. So, ito po ay ang ating school doon, kaya po patuloy po nating suportahan. Ang istorya po ni Abigail ay sobrang nagiging inspirasyon sa atin, bagaman may mga kahinaan po tayo sa ating buhay, dasal po ang ating magiging puhunan sapagkat ang Diyos po ang tanging tutulong sa atin. Happy Sabbath po. Yan. So, hello. Yo. Ayan. So, thank you, Sister Charity and Brother Zach, no? So, sa pag-lead ng kanilang mga parts. Ayan. So, nung college ako, may isang prof kami na laging pinipilahan pag-enrollment sa ANAFI. Laging, pag naubusan ka na doon ka na sa isa. Mas okay itong pinipilahan lagi. Para siyang bestseller, kumbaga. Mas gusto to ng mga estudyante kaysa doon sa isang prof kasi mataas daw magbigay ng grade. Which is totoo naman. Pero, nung ako yung nag-enroll, kaklase ko, puros mga medtech. So, yung passing score, ang taas lagi kasi ang tataas ng score na nakukuha nila. Ayun. So, yan. Pero nakapasa naman ako. Yan, sa awa ng Panginoon. Nakapasa ako sa ANAFI. Ayan. So, tayo po ay dadako na sa ating lesson review na papangunahan po ni Brother John. Good morning and happy Sabbath to all. Welcome to our lesson review. I'm sure part 2 na itong lesson natin. Okay, what's the title of our lesson? Mission to the enrich. Before we start our lesson review, let us bow our heads for a word of prayer. Father in heaven, thank you, Lord, for allowing us to review the lesson we have studied throughout the week. May the Holy Spirit, Lord, will make us feel your presence as we review the lesson today. Thank you, Lord, for helping us understand so that we can be effectively be workers as sharing the message of salvation to those people who are still considered as enriched. Thank you, Lord, for helping us realize this responsibility. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. Okay, ang tema sa ating lesson ngayon nga week
is that God wants us to proclaim the gospel to everyone. No? Walang tinatangi ang Diyos kung sino yung makatanggap ng kanyang kaligtasan na binibigay sa lahat na tatanggap. Because Jesus died for all, for humanity. So, walang exempted. So, there is no such thing as exclusive in the salvation of humanity. So, ito yung failure ng mga chosen people of God in the Old Testament. They failed to be the light of the world. Okay? So, God showed His interest in saving people, even the most wicked. Nalala niyo yung story ng Nineveh? It was known as the wicked city. And yet, pinakita sa atin ng Diyos na in spite of that, ay nandun pa rin yung desire. Kaya nung pinadala si Jonah, they responded by even the king. So, ito, nagpapahiwatig sa atin na mayroon tayong mga tao sa ating paligid na maaring nakatanggap o may natanggap silang babalita pero kulang, no? Kaya sabi sa iba kumpleto tayo. Sana yung ginagawa natin mahintulad tayo sa mga Jehovah's Witness, no? So ano yung hindi kaya gagawin na tulad ng sinabi ni Brother Orbit nung Sabado na yung bus preaching talaga it takes a lot of courage to do it, no? So siguro mayroon talagang very bold enough to share the message of salvation to those people who are. This is one way of reaching, no, in the city. Kasi ang ating lesson ngayon ay nakasentro sa urban. And we consider where we are now as an urban. In other words, maaring ating kapitbahay ay hindi pa masyado nakatanggap sa totoong gospel about salvation. So, dito sa ating lesson, makikita natin ang interest ng Diyos, no? Kaya it is a challenge, no? It is a challenge for us, no, that we should do something about it, no? Hindi lang natin na para bang we took them for granted. Kaya lalo na ating mga kapitbahay, no? Lalo na yung mga nag-backslide, no? We should rekindle the love. Rekindle yung first love nila sa Panginoon nung sila ay nagdesisyon na magpabautismo and to follow Jesus as their Savior. Kasi marami sa ating paligid. Ayawan ko lang kung yung na-convert natin Sister Laverne sa Leyland, ayawan ko kung wala tayong address doon. Wala po eh. Dati pa kasi yun, hindi pa ako yun ang kumakain. Wala sa record. Nakalista yun sa ating record pero walang address. O nga, pero may address sila sa ating record. Kasi ito mga kapatid ay na-reach na natin. Kaya lang medyo nahila ni Satanas pabalik. No? So, this is really a challenge for us. Okay? So, sabi sa ating lesson, we are at war, not physically. During the time of the Israelites, they were at war. No? When they entered the land of Canaan, God allowed them to war with those pagan nations around them. Pero ngayon, we are still at war, but not physically, but spiritually. No? We are in the land of enemies.
No? Sabi pa sa ating lesson dito na why? Bakit we are at war? Ano yung mga enemies natin na nakapaligid? Dito sabi rito, the war is especially intense in the cities where we face multitude of challenges, a deteriorated environment, health problems, high excessively or low standard of living, racism, intolerance, nationalism, restriction on freedom of religion and expression, etc. So marami ito mga kapatid na isa sa mga hindrance why we are not able. Pero in spite of this hindrance, we can find a method to reach them. No? Because our purpose is to search, no, to save. Just what Jesus did. Nang tinanong siya, I did not came here for the righteous. I came here for the lost children of Israel. So dito pinakita sa atin ni Jesus the method kung paano niya. He even went as far as Sidon and Tyre to reach those people. Kaya dito pinakita sa atin ng ating Panginoon na He desired all to be saved. Pero ano pa rin ang pakiramdam ng mga disciples? Parang pakiramdam nila ay sila lang. No? That's why when Jesus left, ano ang attitude ni Peter? Ayaw niya magkipaghalubilo sa mga Gentiles. No? That's why God sent him a vision to make him realize na walang tinatangi ang Diyos pag kaligtasan ang pinag-usapan. So, search for the lost is our goal. Marami mga kapatid. Magtaka tayo. Alam naman nila, minsan mag-conclude tayo, alam naman nila yan. No? But, paano ba natin sila Paano ba natin sila ma-reach? So, yan ang ating pag-usapan mamaya. Ano yung mga method na ating napag-aralan sa ating lesson sa part 1 and 2 about reaching the unreached. So dito, sinabi ko na, ang kaligtasan ay inclusive, hindi exclusive. At pinakita ito ni Jesus, no? Para bang mayroong babaeng tumawag sa kanya, parang pinatatahimik siya, parang hindi pinapansin. Pero dito pinakita na ang Diyos ay hindi nagtatanging whatever your status in life. So it would be inclusive. So, alam niyo yung story ng Canaanite. Although the way it was presented, si Matthew, he was talking it to the Jews. That's why itong babae na Canaanite sa binensyon sa ating lesson was belong to the people na idolatrous that don't deserve to live in the promised land. Gusto nga nilang paalisin ng mga Hudyo And even now, this is what they are doing. Gusto nila when the state of Israel was recognized by the United Nations, ang una, they were proponents na it should not be called Israel kasi it should compose of the Jews and Arab. Pero nangibabaw yung gusto ng mga Israelite na they must have a nation na Israel. And it just so happened na ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo ay sumuporta sa kanila. Kaya in 1948, they were declared as an independent state nung umalis ang British. So, there were conditions. Kaya ngayon, yung problema sa Israel ay ganun pa rin. No? So, because, what do you think is the reason bakit hanggang ngayon, bakit sabihin ng iba, piniproteksyonan ng Panginoon kasi bayan ng Diyos.
Ako naniniwala hindi na sila bayan ng Diyos. The reason why they survived after noong 1967 3-day war na pinagtulungan sila ng Egypt, Syria, Lebanon, and Jordan, the reason why they won is because they were protected. They got a lot of help from the Western countries, specifically the United States. Even now, yung war ngayon sa Hamas, bakit sila naproteksyonan? Because the United States provide all the logistics they need so that they will survive. So, dito mga kapatid, in spite of that, makikita mo na how Satan works, no? Lalong pinapatigas ang puso ng mga Israelites ngayon because they still believe that they are the chosen people of God. But we all know that God has a lot of plan for all to be saved in the kingdom. So, sabi pa dito sa atin, every urban center, there are groups of people with whom we do not feel inclined to deal. Maybe it's because of their religion or ethnic origin. So may desire tayo, pero minsan nandoon yung paano ba natin sila i-reach out, no? Para natin maipabahagi ang salita ng Diyos. So mayroon tanong nga paano mo bang ipakilala yung mali nilang paniniwala? Ayun. Marami naniniwala na pag namatay ka, mabait ka, diretso ka sa langit. Kaya marami tayong nababasa na happy birthday nanay in heaven. No? So, those are errors. But sometimes we don't know where to come in. For example, yung images, the worship of images, mga idols. So these are errors, but we don't know where, kung paano ba natin sila mapakilala yung kailang mga pagkakamali. Kasi sabi sa ating lesson that there are peoples of God, no, that are sincerely worshiping Him. Many are sincerely wrong on the way they worship God. So, dito makikita sa ating lesson na ang Diyos ay nagpakilala kung paano natin sila i-reach. In other words, mayroong paraan. No? Gaano man, kung mayroong paraan ng si Satanas na paano niya mahila ang nag-decide na tanggapin ang alok ng Diyos, mayroon din tayong paraan. Mayroon siyang paraan, and He will be using us to reach those people. Kasi darating ang panahon, mga kapatid, na kung hindi tayo maasahan, ano ang gagawin niya? Pati daw ang mga bato magsasalita na What hinders us? Kasi ang nasa isip natin baka failure. It's not, ako, ito yung iniisip ko noon na pag tayo ay nag-share ng babalita, ang akala ko noon, kailangan i-convert mo. Kaya pag hindi mo na-convert, it will be a failure. So, years later, when I was in college, nang ang salita pala ang Diyos, it takes time to work in the life of a person. Kasi yung school doctor namin when I was in the high school, it took 20 years. Nung nag-migrate siya sa Hawaii, na doon siya nagpatuloy sa kanyang practice, doon siya nag-convert as his day. So yun ang testimony siya. When was the time na you come in contact with the Adventists? And sabi niya, when I was asked by the school to be their school doctor. Imagine 20 years later. So, ang sa atin pala, mga kapatid, is to share, yun lang, and allow the Holy Spirit to work in that person's life. Kasi ang mangyari dyan, ang gusto kasi minsan natin ay mag-decision kaagad yung na share natin. Gusto natin na
magdesisyon to give their life to Jesus and accept Him as their personal Savior. Mga kapatid, ang kaligtasan ay trabaho ng the Father, the Son, and the Holy Spirit. All we have to do ay we do our part. May nagtanong ay, bakit hindi na lang gagawin ng Diyos na bigyan ng mga sign itong mga taong hindi niniwala? No? Gusto ng iba na gawin na ng Diyos ang magagawa niya. Bakit pa tayo hikayatin na do your part? Alam mo mga kapatid, mayroon pa rin itong dual effect. You can be a blessing to those people around us. At ano ang effect niyan sa buhay mo? Sigurado ka, kapag gagawin mo yan, ang panampalataya mo ay bababa. Lalong lalago ang panampalataya mo. And you feel happy. Ako na, nung nag-trabaho pa ako sa Iligan noon, nung umalis ako, 10 years later, when I come back, I feel na I was not a failure when I was with them. Kasi mayroong co-teacher namin sa department, lumapit sa akin na, Sir, I am already a Seventh-day Adventist. Pero yung sa akin lang, pabiro lang yung sinabi ko . It was not a serious Bible study. Nag-inquire lang siya sa akin, Sir Johnny, sana makakita ako ng lalaki tulad mo. So I said, really? Sabi ko, no, you join our church. Pamiro lang yun, kapatid, ha? Pero, naano sa kanyang isip yun. And then he met somebody from the Musuan University graduate. And doon siya nakilala na Adventist pala yung later on, she became an Adventist. Pero, imagine that. My sharing was not intentional. It was just parang pabiro lang yung sinabi ko. Pero nakaano sa kanyang isip. How much more if yung pag-sharing natin ay intentional at samahan pa natin ng prayers that the Holy Spirit will work in the life of that person. You see? So, tayo mga kapatid, no? We have so much to do kung kaligtasan lang ang pag-uusapan. Sabi pa ng iba, hindi ko pa feel yung Holy Spirit. Mga kapatid, pag ganyan ang ating reasoning, we are hindering the work of God. Sabi pa sa ating lesson, during the ministry, Jesus encountered unbelief in people. However, He also found faith in the most unexpected people. Imagine, ang panampalataya ang tao, yung babae, hindi niya ni-expect yung babae na makall ng attention niya. Yung mga beggars who were shouting His name, Son of David, have mercy on us. Pinapatahimik pa sila ng mga disciple. Pero nakinig ang Panginoon sa kanilang pleas. Okay? So lack of faith, nakikita ng Diyos, nakita ni Jesus, even in His hometown, walang naniniwala sa Kanya. No? Lack of faith, ay nakikita niya sa mga tao na nakatira sa mga syudad. His listeners, and even His disciples, alam ba, baka sabihin nyo na lahat ng mga disciples na yun ay mataas ang kanilang panampalataya kay Jesus? No. You look what happened when Jesus was crucified. Yung hinuli na si Jesus. Sana yung pangako ni Peter. Yan siya pang ang unang nagpakita na he distanced himself away from Jesus. You see? So dito makikita natin, kapatid, na ang panampalataya, even among us, I don't know kung how will you rate your faith in God from 1 to 10. Saan kayo? Sa 1 to 10 na yan. See? So,
with great faith. Saan mo makikita yung, saan mo makikita ang panampalataya na mataas? Sa ating lesson, sino yung una? Yung centurion. Di ba? Ano yung centurion? He was a Roman. Pero anong pinakita niya? Yung sinabi ni Jesus na, okay, let's go to your house. Sabi ng centurion, hindi na Panginoon. Just tell me, just say it, and it will be done. Oh. Yung mga beggars, would you expect the beggars na maniniwala sila kay Jesus that they can heal? They were blind? No? So dito makikita natin a demonstration or manifestation of great faith. No? Doon sa leper. So itong sa ating paligid, whatever their status in life, mga kapatid, mayroon silang panampalataya. Kaya lang, hindi lang natin, ang kailangan lang i-rekindle. Ating i-kindle yung kanilang panampalataya so that they will have the desire to know more about the salvation of humanity. So the lesson we can apply today is that faith is found in unexpected places. In cities, among foreigners, between pagans, between people with different religion. In humanity, we must go to the cities as Jesus did, seeking those who, when presented with the truth, will respond with saving faith in Jesus. And by the way, they are out there waiting for us. So mga kapatid, let's take advantage with those teachable moments whenever we encounter people who will ask. Hindi na natin kailangan na i-refer sa ating pastor. No? We can share right away what the Lord has planned for them. So that is the summary of our lesson for this week, that we have to reach those unreached people in our midst. So mayroon tanong dito. I want you to share your thoughts about this. It's sabi rito sa ating lesson, what are some of the immediate needs in the areas where you live that could give you you and your church the opportunity to reach out to souls who do not know the truth that we do? So, ano ang na-discover ninyo, mga kapatid? Pangangailangan sa inyong through your neighbors. Saan tayo? Hindi mo na kailangan pumunta pa sa Manila. Hindi mo na kailangan pumunta sa Valenzuela. Marami tayo sa ating paligid, mga kapatid, na nangangailangan ng kaligtasan. Sino mag-share? Brother Doc Umbao. Brother, yung microphone. Hello po. Happy Sabbath po. Ang immediate need po na nakikita ko po sa paligid po talaga, kahit saan po, yung pagkain. Dahil parami mga tao nagpupuntahan sa Maynila, tapos walang tirahan. Tapos nandiyan sila sa mga gilid-gilid, nakatira. Walang pagkain. So, yun po yung nakikita po talagang kailangan. So, pwede po siguro, madali na magbigay ng pagkain, pero yung sunod na part doon, paano nyo magpaparating si Jesus kung mag-sink in ba sa utak nila yon? Kasi nga, tulad nga nung panahon ng multitude, yung 5,000, 4,000, sumusunod lang kay Jesus yun dahil may nalilibre silang pagkain eh. Ilan lang yung natira pagdating ng Pentecost? Mga 100 plus lang yata sila eh. Naging 3,000 lang after nung magsalita ng in tongues. Pero, ayun po. So, siguro po sa pangmundong pangangailangan, pagkain. Pero after that, Holy Spirit na yung bahala. Paano natin susundan yun ng follow-up?
in your experience, dahil you're a practicing physician, pag may nagpagkonsulta sa iyo, what do you usually do? Sinasama mo ba ang, aside from the medicine, Opo, pag may mga pasyente po talaga, sinisingit ko po yung sa health reform. Parang hindi ko pinupush sa kanila na dahil Adventist ako, bawal to, ganyan-ganyan. Sinasabi ko po sa kanila, iwasan nyo yung mga bagay na to dahil talaga makakaroon kayo ng problema pag ganito. Pag nagtatanong, bawasan daw yung alak tsaka sigarilyo, ba't yung pa babawasan? Sabi ko, di ano na lang, tigil nyo na lang, kaya nyo naman eh. Tigil nyo yung yosi, tigil nyo yung alak, tapos tigil nyo yung pagkain ng baboy, dahil mataas sa kolesterol, yung mga hipon, mataas sa kolesterol. Yan po sinasabi ko. After that, ang weakness ko lang po talaga, hindi ako nakakapag-preach sa kanila. Pero, like ko sinasabi, na pagpalain sila ng Diyos, God bless, na sana yun, ayun po, na sa isip ko, sana mag-sink in sa kanila, sa utak nila yun, mapalapit sila sa Diyos. Kasi wala namang relasyon yun. Parang hindi nila maintindihan yun eh. Do you spend time to pray with them? Yung iba po. Iba po. Tsaka may mga patient po talaga na personal na ka-text ko po, yung may mga cancer. May mga cancer yung pinagdarasal po, inaano ko po talaga po yun. Alam kong mayroong pumupunta sa bahay niyo na humihingi. Do you interact with them or you just give them and then let them go? Ito yung panahon sa mga kapatid na we can interact, no? And then share, opportunity to share. Kaya ang ating pagbibigay talaga ay isang paraan na maimulat natin sila. Bakit sila umabot sa ganyang na nangihingi sila. So, kung ano man ang maitulong natin, mga kapatid, huwag natin kalimutan kung mayroon man tayong maibigay, huwag natin kalimutan bigyan din sila ng spiritual na bagay. Kasi ito ay isang palatandaan na the lost connection with God. No? They rely more on what nagre-rely na lang sila sa sarili na ano magagawa nila to survive. Minsan naawa ako nung aywan ko lang, nagdadrive ako rito, sinasalubong niya yung sasakyan. Kung makasalubong siya ng isang tao na hindi, mga beginner pa lang sa pag-drive, baka madisgrasya pa siya. Pero, minsan naglalagay siya ng mask pero namumukhaan ko na siya minsan sa gasolinahan na humihingi siya. Pero these are people who are in desperate of need. Siguro nawala na silang nawala ng connection sa Panginoon that siguro yun lang ang paraan kung paano sila makasurvive. But we can do much better for in terms mga ganun na situation. Sister Myra, nang nagbasa po ako ng Alpha and Omega sa chapter 36, The Touch of Faith. Ang sabi po dito, a nominal faith in Christ which accept Him merely as the Savior of the world can never bring healing to the soul. The faith that is unto salvation is not a mere intellectual assent in the truth. He who waits for entire knowledge before he will exercise faith cannot receive blessing from God. Let it not enough in believe. Let it not nasaan na ba ako? Ayun. He who waits for entire knowledge before he will exercise faith cannot receive blessing from God. Let it not enough in believe about Christ. We must believe in Him. The only faith that will benefit us is that which embrace Him as a personal Savior, which appropriates His merits to ourselves. Many hold faith as an opinion. Saving faith is a transaction by which these who receive Christ join themselves
in covenant relation with God. Genuine faith is life. A living faith means an increase of vigor, a confiding trust by which the soul becomes conquering power. Ibig sabihin pala po nun, pag ang faith natin ay meron tayong koneksyon, may covenant tayo sa Panginoon, yun talaga ang faith na sumusunod tayo at ang pamumuhay natin ay sang-ayon sa Panginoon. Kaya ito maganda kasi to dahil ito yung naging faith ng babae na humipo sa kay Jesus noon na meron siyang sakit na 12 years na pagdurugo. Na yun ang faith niya na sabi niya, kaya sabi ni Jesus, inalam niya kung sino yung humipo sa kanya. Para hindi naman sabihin ng iba na tayo na superstitious belief lang yung pag humipo ka, maano ka na, gumaling ka na. Pero sabi niya ni Jesus, yung pananampalataya mo ay naging whole dahil sa faith mo. Ibig sabihin nun, yung pananampalataya niya, yun ang nagbigay ng kagalingan sa kanya. Yun po. Tulad ng kaya yung mga practices ng mga idols na yung nasa Reno, makahawak lang. Tapos yung tuwalya, ipahin mo lang magkaroon ng healing. Hindi ganon yung that's an error na practice na nakikita natin sa mga tao. So dito, mga kapatid, ay nakikita natin ang unexpected manifestation of faith sa ating lesson. Ngayon, ibabalik natin sa ating sarili. Ano ba ang faith natin in sharing the message to those people who are still unreached? Kayo ba ay nagdadalawang isip? Dito makikita ang ating panampalataya sa Panginoon na kung naniniwala tayo sa commission, go and preach to all nations, and I will be with you even unto the end of the world. He'll be with us. And that is what our corporate church are doing. Kaya minsan makikinig tayo ng mga testimony sa mga corporate church na talagang inano sila ng Panginoon. So, ang ating panampalataya, mga kapatid, ay also a factor in our desire to be an effective disciples of God. No? Dito makikita, as much as possible, I always take advantage yung teachable moments na may nagtatanong o minsan pinupuna ko na, ba't ka pa nagsisigarilyo? Hindi ko binibigla. Sabi ko, alam mo kapatid, pag ganyan ang katwiran mo, wala ka talagang balak na huminto sa pagsisigarilyo. So, sabi, alam mo, ang katawan natin ay walang replacement yan eh. Walang original parts na kung masira man yan, walang original parts na pwedeng ilagay dyan. Sabi ko, you have to make a choice. Sabi ko, bata pa yung mga anak mo, anong example na may bigay mo sa mga anak mo? Ay, puro naman yung kakambal nila na anak, 2 lalaki. Kaya sabi ko, yung willpower mo ay talagang mahina na. Yan, nadadala ka na sa you cannot decide to stop it. So I said, sabi ko, alam mo, yung tatay ko, nung nag-decide siya maghuminto, tinatanong ko siya kasi he was a smoker for 30 years. Sabi niyo, nung nahinto na siya kasi magpabaptize na siya, nalangin daw siya sa Panginoon, na Panginoon, I want to stop smoking. Help me to stop it. Wala siya niyang sabi na, Panginoon, unti-unti ko lang kasi ayaw kong mabilo. Nag-stop siya ang father ko. Sabi ko, wala bang withdrawal symptoms na nanginginig o naglalaway? So wala.
Hindi daw siya nagkaroon ng withdrawal symptoms. In other words, na kung ang willpower mo at hingi ka ng tulong ng Panginoon, talagang tutulungan ka. Sabi ko doon sa tao na nakausap ko. Sabi ko, think about it. Nako, walang, sabi ko, nakita mo ba yung pakete ng sigarilyo? Di ba may nakaprint doon mga pictures, ang effect ng wala pa rin mga kapatid, walang effect yun. Kaya kailangan mo talagang sabihin sa kanila to make a choice. So, marami tayong magagawa, no, mga kapatid. All I have to do is just feel the need for these people around us na kailangan silang maituwid yung kanilang mga error. Kaya we have to find a way na paano ba natin sila mapasok sa ganong sitwasyon. Okay, Sister Lynn. Yung pong pamagat ng ating leksyon ay Mission to the Unreached. Maaring itong unreached na ito ay kapitbahay natin. Di po ba? Hindi naman yung nasa malayong lugar, nasa liblib na puok. Maaring kapitbahay natin. Meron akong kapitbahay nga dyan sa Bougainvillea na lagi ako nagsishare sa kanya about the Bible na wala siyang kaalam-alam. Nagulat na at saka sinabi niya sa akin na isama ko lagi siya sa panalangin. Wala po siyang alam sa Bible. Ngayon, nung isang araw, pumunta ako sa kanya. Sabi ko, anong ulam niyo? Sabi niya, sinigang daw na baboy. Pero sabi niya, hindi na ako baboy. Ang inuulam ko, magluluto na lang ako ng repolyo at saka sayote. Yun na lang uulamin ko kasi parang iba na daw yung lasa niya sa baboy. Sabi ko nga, dito sa ating ginagawa na unreached to the mission to the unreached, maaring nakikita natin yung kapitbahay natin nagugutom. Kailangan ng gamot. Sabi nga doon, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ngayon, alam natin na nangangailangan yung kapwa natin, bakit hindi natin pagbigyan? Sa pamamagitan ng ating magawa, mas malakas yung power ng gawa natin. Marami tayong mga lingkod sa Bible na, bakit tinatanong ko rin, Brother Johnny, bakit meron talagang sinugo ang Panginoon sa kalagitnaan ng mga hindi naniniwala sa Panginoon, pero wala pa rin parang palaban sila kagaya ni Jeremiah. Kilala niyo po ba si Jeremiah, isang propeta? Na sinugo siya ng Panginoon para sa bansang Israel. Pero sabi nga ni Jeremiah, nilait niya yung kanilang Diyos. Sabi niya, yung Diyos ninyo na ginawan kahoy, na pinanday, pinukpok, may pako, na hindi naman siya nakakarinig, hindi naman siya nakakapagsalita, bakit niyo sinasambayan? Pero sa kabila ng ni Brother Johnny, sinugo na siya ng Panginoon doon, pero ang tigas pa rin ang ulo ng mga tao. Hindi sila sumusunod. Sumusuway pa rin sila eh. Tapos binalak pa nilang patayin si Jeremiah, kagaya sino nga yung nilunok ng isda? Si Jonah, di ba? Sinugo na siya ng Panginoon, tinuro na siya doon, pero tumanggi naman siya. Meron namang isinugo ng Panginoon na hindi naman tumatanggi, matapang, malakas ang loob, kagaya ni Noah. Sinugo din doon sa mga taong dapat paabutan ng pabalita. Panginoon na nagsugo eh. Talaga yata sa katigasan ng ulo, maaaring Holy Spirit, makukuhan ko ito, masasabi ko ito dahil nung panahon ni Inay, wala siyang ginawa kundi pangaralan yung kanyang mga kapatid para sa Bible. Pero ilan lang ang tumanggap eh. Talagang, sabi ko nga, may panahon ng pagtawag, may panahon ng pagtanggap, may panahon na Holy Spirit ang magtatawag sa kanila. Talagang Holy Spirit lang po. Okay, that is where faith comes in, yung panampalataya natin. Now, what the experience of Jonah, the experience of other people who were called by God, si Paul, is an example nga in our midst, mayroong ganun na tinawag, tumanggi, later on, sumunod din. No? So, dito sa ating lesson, mayroong rhetorical question dito na I want you to share your thoughts about it, found in Luke 18 verse 8. When the Son of Man comes, dito sa Luke 18 verse 8, sabi rito, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Will He really find faith on the earth?
when the Son of Man comes? Now, what does Jesus mean by the rhetorical question? What is the difference between faith and belief? Why might people who have the correct belief be found void of faith when Christ return? So mayroong mga tao daw na pagbalik ni Jesus na mayroong panampalataya, no? Mayroong iba na niniwala lang pero walang panampalataya. Who will give their thoughts on that? Luke 18 verse 8. Na mayroong madatnan ang Diyos, naniniwala lang pero walang pananampalataya pala. In other words, they have not really naniniwala, pero kasi walang manifestation, naging belief lang kung walang manifestation sa buhay mo. Kaya nga sabi ni James na faith without work is death. So dito, ang paniniwala mo talaga. Itong belief and faith comes together. Ang belief kasi maaring mali, maaring totoo. So to make it na true ang belief mo, you have to get it from the Bible. Kasi ang pananampalataya mo ay sa Diyos. And you can only discover God by reading His Word. Sister Nida. Isang karanasan na masasabi ko yung gano'n na naniniwala lang siya, pero yung pananampalataya niya kulang. Isang kasamaan, napabinyagan ko nga, isang kasamahan na napabinyagan ko, kilala niya. Ngayon napunta ngayon sa Saksi ni Jehovah. Pag sinabihan mo siya nung tama na dapat na prinsipyo ng Diyos, ayaw niya, gusto niya, yung paniniwala niya, dahil siya naman daw ay kinakasya ng banal na espiritu, ay andoon siya sa kanyang paniniwala. Sabi ko, kung kinakasyan ka ng banal na espiritu, dadalhin ka sa katotohanan. That's right. Hindi ka dadalhin kako doon sa nasa liwanag ka na, dadalhin ka pa rin sa linggo. Sabi ko, ang linggo kasi kako, alam mo naman na 8 talata lang ang linggo, tao ang sinusunod, hindi kako ang Diyos. So ngayon, siya, ayaw ko naman siyang biglain, sabi ko, pero lagi ko siyang ipinapanalangin na sana mabuksan pa rin yung isip niya, na yung katotohanan na natanggap niya, wag niyang padilimin. Kasi tayo ngayon, ang tungkulin kasi natin, kung ano yung pananampalataya natin, ma-share natin ito sa mga, tulad ngayon, ang supposed to be nasa MPC ako si Simba. Pagdating ko doon, mag-alas 9, nasarado pa. Sabi ko, isang kasamahan ko rin na nandoon, nag-antay. Halika, doon na lang tayo sa Remnant. Sabi ko, ayaw niya, para bang takot sila sa Remnant kasi offshoot daw ito. Yan ang mga paniniwala nila doon. Na mga ano daw. Kasi yung isang tesorera doon, sinabi na, ito, offshoot ito. Sabi no, Cora, hindi yun offshoot, kundi talagang sa ano yan, sa ano din natin. So, sinasama ko, ayaw talaga niya. Sabi ko, tara na, hindi tayo pwede magantay dito sa Rado. Nagsakay na kami. Pagdating dito sa may nagtaxi kami. Tapos yung pagtaxi ko, sabi ko, ay thank you Lord, sana makaabot kami tanghali na. Sabi nung driver, sabi ko, bakit niya? Sirado ka ko yung simbahan namin. Ba't niya hindi bukas? Hindi ko kako alam yung nagbubukas doon. Tapos sabi, nag-share siya na siya ay amo niya, Iglesia ni Cristo, at pinipilit din siyang share na pumasok siya. Pero ayaw ko niya, dala nang sabi niya, ayaw dyan yung nag-iikapo. Yung ikapo daw. Sabi ko, kuya, may Bible ka ba? Wala daw. Sabi ko, dapat magbasa ka ng Biblia at sa Biblia ka maniwala. Yung sinasabi nila na wala daw silang ikapo, tinanong daw niya, saan napupunta yung pera? Abulo yan lang daw sa simbahan na pupunta. Kaya daw ang mga simbahan nila magaganda. Kako kuya, ang simbahan, hindi basihan. Ang maganda yung kalooban natin, na relasyon mo sa Diyos, tama. Sabi ko sa kanya. So nakapag-share nga ako sa kanya. Hindi ka ako mahalagang ganda ng simbahan mo, pero yung mga sumusunod ka ako doon, hindi naman sumusunod sa Panginoon.
Bakit kako? Wala naman kakong araw na linggo ang banal, kundi kako ikapitong araw, Sabado. Kaya sabi niya, kaya nga ako nakikinig ka, naghahanap ako. Sabi ko, sige, papanalangin kita. Taga Roque, sabi ko, hanapin ko ang kuwag ko saan ka sa Roque, kasi nandiyan ako lagi. Dadalang kita ng Biblia at Biblia kako ang basahin ko, kasi may Biblia pa ako kako sa bahay. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon na bagamat ang purpose ko doon mapunta, kinakailangan pala may tao kong masyaran doon sa katotohanan na nandito sa atin. Totoo yan mga kapatid na marami talaga ang hindi alam. Even yung mga celebrity. Naalala nyo yung one of the celebrities sa American na babae, yung Black American host, na interview siya na Adventist. Nung nasabi niya, who are these Adventists? Hindi niya alam. All this, hindi niya alam about this. Hindi niya alam about the Sabbath. Imagine nasa limelight yan. Kaya, it's true that there are many. At yung personal contact natin sa mga tao can make a difference in their life. Yan ang totoo mga kapatid. We don't know. Years later, malaman mo na lang, may magsabi sa iyo, ikaw nag-share, ikaw nagbigay sa akin, it opened my eyes. We don't know how the Holy Spirit will work. At ito, may dual effect ito mga kapatid, na kapag share ka sa kapwa mo, at ang effect nito sa panampalataya ay lalago. Lalo kang maengganyo to share more because you want also to be part in the finishing of God's Word. So yun ang panampalataya natin mga kapatid, can also spell the difference on how we can be a part na ma-reach yung mga tao. Kasi sa ating paligid, hindi talaga nila alam. Kung mayroon mang medyo negative ang dating sa ating sharing, let's pray for them. Why? We don't know how the Holy Spirit will work in that person. Maaring kumontra siya sa na-share mo, no? Mayroon nga akong dyan sa kapitbahay namin. Ang kanyang kasi nabanggit kasi nilang persecution. Sabi ko, nangyari na yan during the Dark Ages. Sabi ko, humihingi na nga yung Pope, si John Paul, ng forgiveness sa mga tao sa Austria. Kasi si Martin Luther is from Austrian. And he knows that they persecuted Luther. Humingi ng tawad of what the church has done to Martin Luther. After all, Martin Luther was right. You see? So, hindi naman siguro gagawin niya ngayon. Hindi mo lang because history will repeat itself. So, pag nag-share tayo mga kapatid, let's pray. I-pray natin yung tao na yun, and then maski negative yung dating niya, we don't know. It can open. Maski negative, it can open the mind of that person para sila ay mag-create ng desire to know more what the Bible says about the salvation of humanity. Thank you for your participation, and we hope all of us will rally together na dapat tayo magkaisa mga kapatid so that many people will be saved into the kingdom of God. Thank you for your participation, and happy Sabbath all. Ayan, so thank you po, Brother Johnny, sa pag-lead po na ating lesson study. Ayan. So habang po tayo nagko-closing song, tayo po ay magko-collect ng ating Sabbath School offering.
Father in heaven, let's bury our Lord. We're so happy, Lord, that you have been with us through your Holy Spirit as we review the lesson we have studied throughout the week. Thank you, Lord, for opening our eyes, making us realize that we have so much to contribute in the finishing of thy work. May our faith will continue to grow, that your Holy Spirit will make us bold enough to share the message of salvation to those people around us, especially to our neighbors. Lord, thank you for making us a part in the finishing of thy work. Forgive us, Lord, we have fallen short of your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos ito na po ang time ng ating head of ng bawat department kung meron po kayong announcement. Para po sa Sabbath School Department bilang inyong head, ang atin pong pinaka-reward sa mga Sabbath School member o sa member ng iglesia natin, ako po ay magbibigay ng ano nga yun sa ano ko? Year end? Year start? Raffle. Okay, magpaparapol po ako. So lahat po ng a-attend, lilista po natin ang pangalan para lahat po ng a-attend, bata or matanda, lahat ay tatanggap sapagkat kayo naman yung nakikita ko tuwing Sabado sa ating iglesia, lahat po tayo ay may reward. So kung wala yung pangalan natin kasi kailangan ko pong maubos lahat yung fund ng Sabbath School. Yun po ay ibibigay ko pinaka-reward natin. So, kung wala kayo, ginawa ko po ito para sa year start natin, nandun lahat tayo. Sa gabi po ito, gagawin natin. At meron na rin po tayong social night. So, lahat po ay inaanyayahan ko para sa unang gabi ng Sabado ng taong 2024. So, lahat po tayo ay inaanyayahan ko na tayo po ay a-attend. Wala po tayong tampuhan. Kung sakaling hindi nakalista ang pangalan nyo, wala po tayong matatanggap kasi talaga pong pagkakasyahin ko yung pera para doon sa mga parapol. Bubunot po ako ng number. Kung ano yung matanggap nyo, yun po yung ating ipagpasalamat. Isa pa po, nais ko pong si Brother Jake, huling Sabat ngayon. Natatayo bilang isa sa mga Sabbath School Associates. So, meron pong kahalili dito, Sister Bambi. Meron pong papalit sa kanyang pwesto. At lahat po mamaya ng Sabbath School Associates ko ay magkakaroon po tayo ng meeting. So, ang nadagdag po dito, dagdag bawas, ang nabawas po si Jake at ang nadagdag po ay si Sister Bambi. So mamaya po tayo ay magkakaroon ng meeting, pag-uusapan natin yung agenda natin na darating ngayong taon para lahat, minsan nagkamali na po ako dahil hindi ko kayo na-inform, so ngayon pagagandahin na natin yung ating Sabbath School agenda ngayong taong ito. Marami pong salamat. From the DLA or District Lay Association, we are going to have a distribution of gifts doon sa ating cluster family. Ay, hindi ko dala ang cellphone ko. 4 lang yata yun. So, sino pa ang available? Brother Johnny, may meeting ka? Bukas. May area council ka po bukas? Ang distribution sa 160, Barangay 160 ay 9 a.m. And there are four families that were assigned to our church